Ayan. Ang sarap magkape habang minamasdan itong mga view dito sa garden. Ayan. So, tara magkape. Ayan. Cheers! Ayan. Hello, beautiful. Welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And I'm inviting you to like and subscribe to my channel. And please hit the notification bell for more updates on my videos. Ayan. So, ayan po yung mga na-repot ko yesterday. And yeah, ituloy natin ang kwentuhan with my Mellow Cactus. So, this is requested by Ma'am Susan Cabellada. Itong si Ma'am Susan Cabellada loves cactus siguro ito eh. Siguro yayamanin itong si Ma'am Susan Cabellada. Tapos yung landscape niya is pure of the cactus. So, inimagine ko lang. So, LS kasi kami from Ma'am Jennifer Bugsit. Tapos nakikita ko din siya sa mga iba't ibang seller ng succulent. Ayan. So, eto na Ma'am Susan Cabellada. Sorry, April na na-upload. Pero ginawa ko pa rin. So, ayun. So, I have 3 Mellow Cactus. Ang pinakamatagal sa akin dyan, yung nasa square pot. This one. Ayan. Tapos, the rest ay bago lang. Yung dalawa na ito. So, bumili ako kay Ma'am Jennifer Bogsit ng 2 Mellow Cactus. So, kung gusto niyo rin, meron yon. Pero, hindi ko lang alam kung palagi. Pero, meron yan. So, the Mellow Cactus, medyo rare na siya ngayon. Ang pinaka-rare na Mellow Cactus is yung kulay white. Ayun. So, rare na siya. Kasi nagpunta kami sa Living Gift Nursery, ayaw nila ibenta yung white cactus kasi, yun nga, rare na siya. Isa siya sa mga rare na cactus. Ayan. So, dito sa Mellow Cactus, kung sa care and tips, yung mga normal lang na na cactuses, like golden barrel, ayan, yung mga cactus na ganyan, yun lang naman din yung care and tips nila. So, hindi naman din sila mahirap alagaan. Sabi ko nga, pag mga cactus, hindi rin sayang yung pera mo. Kasi hindi mo din naman sila kailangang tubigan ng tubigan ng tubigan. So, yung iba, hindi mapakali, 1 week nagtutubig talaga. Pero ako talaga once a month, kahit itong Mellow Cactus. Pero sa mga cactus naman din kasi, kapag well-rooted na talaga sila, talagang matagal na din sila sa pot at talagang kapit na kapit. You can water naman every month, every 3 days. Kasi yung lady finger ko na malaki, na nandun sa isang big pot, bonsai pot, is lagi ko din tinutubigan. And ayun, mas lumalaki sila, mas nag-expand sila. Pero may mga ibang cactus din talaga na namamatay pag tinutubigan, nalulusaw. So, better be not to water it palagi. Talaga, once a month. Ako, once a month lang. Pero yung strawberry cactus ko, lagi ko din tinutubigan. Nag-flower naman. Siguro pag blooming season like today, summer na is, yon, kailangan magtubig tayo regularly kasi para mag-flower sila. So, ayun, sa Mellow Cactus, balik tayo sa Mellow Cactus. Sa Mellow Cactus ko once a month, pero itong Mellow Cactus ko na to, pansinin nyo, malaki yung head niya, pero maliit yung katawan. Sila, mataba yung katawan, pero yung head is, itong isa, maliit pa. Ayan. So, sabi ko nga, na sa akin to, magdadalawang taon. Tama ba? Oo, magdadalawang taon na siya sa akin. So, sa Mellow Cactus, when it comes to soil type, gusto niya nga, mga cactus kasi gusto talaga acidic. So, mas gumamit kayo ng organic. Tsaka, syempre, sasamahan niyo ng inorganic. Perlite, ayan, or pumice-stone, or lava rock, kahit ano. Gusto mo, bato dyan, bato sa tabi-tabi, pwede naman. Basta drainable siya. Tapos, ayun, mas gusto nila yung organic, pwedeng coco peat, and kung mayroon kayong rice hull, pwedeng rice hull, pero wag yung fresh na fresh kasi magiging source talaga sila ng fungi. So, bulukin nyo. Hindi ko sinabing wag kayong gumamit ng rice hull. Bulukin nyo muna. Ayan.
And then, ano pa ba? So, yun lang naman. Mas maganda, gumamit kayo ng organic material. Tapos, ano ba, garden soil, ayan, pwede. Yung loam soil, pwede rin naman, pero konti lang. So, mas maganda, gamitan nyo siya ng ibang soil talaga. Yung mga organic natin. Ayan. Itong ano ko, Melo cactus ko, tatlong beses ko na yan nilipat. Nung una, natanggal siya dun sa kanyang soil kasi sumabit siya dun sa kulambo, ganon. At saka natanggal siya nung nililipad yung UV ko dati. So, nililipat ko ulit, tas parang pinatong ko lang, nag-abnormal siya. Yun yung pinaka-last na nangyari sa kanya. Kaya, ayan. Tapos sabi ko, parang nag-abnormal to. Tsaka simula nung binrush ko siya, naging ganyan siya, oh. Naging kulubot-kulubot siya. Ayan. Kasi para siyang may paltik-paltik na hindi naman totally ang tawag dito, scales. Basta may parang nakakabit sa kanya. Kaya binrush ko, natanggal naman. Hindi siya yung maliliit na scales eh. Medyo malaki. So, nung binrush ko, naging kulubot siya. Sabi ko, ba't ganito? Tapos, hindi na siya tinubuan ng roots. Ang ginawa ko pala, loam soil yung ginamit ko. Tapos, more of the perlite. And then yun, sinamahan ko nga ng CRH, and aged coco peat yung ginamit ko. Maganda si aged coco peat. Tsaka, Peatmoss yata. Peatmoss aged coco peat CRH na yung ginamit ko sa kanya. Mukhang okay naman siya. Tapos, ayan. Ayan, medyo kapit na din siya sa ugat. Parang na to, 2 months ko nang ino-obserbahan. So, minomoist ko lang yung soil niya every 2 days. Ganun lang yung pag-moist ko sa kanya. So, medyo madumi siya. Ayan. So, nung napansin ko na parang nag-abnormal siya, naging ganito kasi siya, oh. Naging kulubot siya. Dati, ganyan siya. So, ang ginawa ko is, yun nga, inayos ko yung potting mix ko sa kanya. And then, minomoist ko to every 2 days. Moist lang talaga. So, ayun, mukhang umokay na siya ngayon. Napansin ko, parang dumalang yung kanyang pagbibigay ng fruits, hindi na lumalabas masyado yung bulaklak niya. Kaya sabi ko, meron talaga siyang problema. Tapos, chinek ko yung roots, hindi na siya nagkaroon ng new roots. And then, ayun. Ngayon, ito, maayos na siya, I think. Ayan. Yung unang problema dito, insekto. Madaming insect, kaya binungkal ko siya eh. Kaya 3 beses ko siyang binungkal. Yung una, insect. So, bantayan nyo yung inyong mga Melo cactus. Like this summer, makakapitan sila ng scale. So, kapag ganun, marami namang pantanggal ng scales, wash out, Joy soap na may warm water tsaka alcohol. Yung iba alcohol lang, tas warm water. Tapos toothbrush. Toothbrush ng asawa mo, toothbrush ng kaibigan mo may favoritism. Pwede naman yun, palihim mong gagamitin, tas isoli mo rin paggamit mo ulit sa kanya. Kaya toothbrush mo, pwede naman. Charot lang po, ayan. So, ayun. Sa waterings, yun, once a month lang ako nagtutubig sa Melo cactus. Pero you have to observe pa rin, it's pa rin sa iyong assessment. Baka mamaya sa pinanggalingan yan, mawater siya. Pero sa Benguet kasi sa mga tindahan ng ganyan, they always say once a week, ganon. So, usually, pag mga cactus, sa may stem nila, kung malambot, medyo malambot to, o yan, medyo malambot nga siya. So, dehydrated. Nagtubig naman na ako dito. Ayan, malambot siya. Always na namimiss
diagnose ang cactus kapag malambot yung kanilang lower stem is, tawag dito, na overwatered. Hindi po, pagka ganun, underwatered ko lang sa tubig. Kasi, kapag overwatered yan, ano sila, yung malambot din doon sa may top. Pero kapag underwatered, doon sa lower. Kapag kulang sa tubig, sa lower stem. Kapag sobra sa tubig, malambot sila sa top. Ayan. Tsaka nagkukulubot sila. Kagaya nun, kulubot yung ilalim niya. Mukhang matubig siguro to sa pinanggalingan niya. Ayan. Kung sanay sila sa tubig, edi magiging matubig sila. So, parang ganun lang din. Kagaya po nito, Baljanum, i-relate lang natin sa ibang cactus. Kulubot yung lower part. And kita niyo naman, no? Ayan. So, kulang na sa tubig. Siguro matagal na naka-air dry yan. Tapos dito pa sa akin, i-air dry ko pa yan ng matagal kasi wala akong time. Ayan. Ayan. So, yun lang naman sa soil water. Ayan. O better sa yung water, depende sa assessment nyo kasi baka nga sa pinanggalingan niya, matubig siya kasi ito sa akin, hindi eh. Simula lang kasi nung binrush ko tong isa, naging ganyan na siya. Binrush ko ng may sabon. So, marami siyang mga dumi. Ayan. So, pagdating sa fertilizer, hindi ako nagpa-fertilizer sa Melocactus. Yung mga nilalagay naman kasi natin, yung mga CRH, mga fertilizer, as fertilizer na din yan. So, pwede naman din, parang ito nalagyan ko yata ng bunny poop. So, kahit anong fertilizer during the summer, yan naman yung growing season nila. And then, ano pang ang dapat nating i-chismis? So, nagiging yung Melocactus, ang maturity niyan, once na nagkaroon na sila ng cup. So, matagal silang lumaki. 6 to 15 years yung 6 years to 15 years yung kanilang growth. So yung mga ganyang Melocactus, matagal silang lumaki like the golden barrel. Tapos, nare-reach nila yung maturity nila parang 10 years ba? Or basta matagal. So, matagal silang lumaki. Tapos, more than 10 years siguro. And then, doon nila nare-reach yung maturity nila. So, yung mga sepalium na yan, yung mga ganyan, may tinik yan eh. Pag minsan nadiinan nyo, tinik din yan. Diyan nasusukat yung age nila. The more na mahaba yung kanilang sepalium or yung crown nila, ayan, yung ganyang crown nila is, mas matagal na sila. So, ito, hindi pa, maliit pa lang. So, ganun. Diba kasi yung mga maliliit na Melocactus, hindi ganyan eh. Ano lang siya, cactus na walang crown pa. So, matagal silang lumaki. And kapag na-reach na nila yung maturity nila, mas matagal silang lumaki. Ayun. So, ayan, yung mga ganyan, matagal nang inaalagaan kung saan man nanggaling yan. How to propagate yung mga seeds po na yan. Eto, mayroon yung mga buto. Ayan, makikita nyo. So, pwede nyo na siyang kunin. Dati, masipag ako mag-propagate. Wala naman nangyari. Kaya, tinamad na ako. Ayan. Ayan siya. So, pipisain nyo lang to. May nagawa na akong vlog na ganyan dati. And then, paano mo itatanim? So, kailangan may self-watering yung container. Ganun yung ginagawa ng iba. Yung mga container na may sariling tubig. Tapos yun, continuous lang. And then, minsan tumutubo na siya. Pero, hindi lahat ng gine-germinate na ganyan is tumutubo. So, yung iba, pakonti-konti, hindi successful. So, depende siguro kung gaano ka-healthy yung isang seeds or pinanggalingan nung fruit. Ayun. So, yun lang naman yung care tips ko sa Melocactus. Walang masyado talagang ganap. Simple lang talaga yung, parang cactus lang talaga. Magtutubig ka lang once a week, yung iba every 2 weeks. So,
ingat-ingat sa pagtutubig kasi mahirap habulin ang nag-rot na cactus or even succulent or even kung ano man. 'Di ba? Mas madaling habulin yung underwater kesa sa overwater. Ayan. So, yun lang yung aking care tips for the mellow cactus. Wala namang masyadong ganap when it comes to mga cactus. Water lang, once a month, ako ganun lang. So, sa Gymnocalcium lang ako madalas mag-water. So, that's all. I hope nakatulong yung aking care and tips sa inyong lahat. And thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Succulent Love. This is your nurse, Lantita saying, God bless po at laging mag-ingat.